Good day everyone and welcome back to my YouTube channel. At for today's video ay pag-uusapan naman natin ang isa sa mga pinakatanyag na low-cost carrier sa Asia. Wala lang iba kundi ang Cebu Pacific Air. Mula sa kanilang pagsisimula hanggang sa pagiging isang major airline, kaya kung gusto nyo ng makabuluhang topic, panoorin nyo hanggang dulo. Ang Cebu Pacific Air ay tinatag ng JG Summit Holdings na pag-aari ng isang bilyonaryong si John Cocong Wei Jr. noong August 26, 1988 under sa Republic Act No. 7151 which grants a legislative franchise to Cebu Air Incorporated to operate at naproba nito noong August 30, 1991. Ang kanilang unang flight ay naganap noong March 8, 1996 mula Manila papuntang Cebu at ibinansagan nitong Asia's oldest low-cost carrier. At mayroon itong 2 main hubs, which is in Manila and Cebu. At mayroon din itong 5 secondary hubs, which is sa Clark, Iloilo, Davao, Cagayan de Oro City at Kalibo sa Aklan. Isang malaking kaganapan ito dahil kakaderegulate pa lang ng aviation industry ng gobyerno ng Pilipinas. Nagbibigay daan ito para sa bagong kompetisyon at paglago. Nagsimula ito sa 24 na domestic flights araw-araw sa Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao, gamit ang kanilang initial fleets na 19 McDonnell Douglas DC-9 aircraft. Sa kasamaang palad, pansamantalang isinuspinde ang operasyon ng Cebu Pacific Air noong taong 1998. Matapos mag-grounded ito ng gobyerno kasunod ng pagbagsak ng Cebu Pacific Flight 387 na ikinamatay ng 104 na sakay nito. Ipinagpatuloy din naman ang operasyon nito sa kasunod na buwan kasunod ng recertification ng aircrafts nito. At pagsapit ng taong 2001, ang mga operasyon nito ay lumago sa higit kumulang 80 daily flights sa 18 domestic destination. Mas pinalawak din ng Cebu Pacific Air ang kanilang serbisyo mula domestic flights patungo sa international destinations. Noong taong 2001, inilunsad nila ang kanilang unang international flight patungong Hong Kong, sinundan ng mga ruta papuntang Seoul, Singapore, at iba pang mga major Asian destinations. Ito ang simula ng international presence ng Cebu Pacific Air na nagbigay daan para sa mas maraming Pilipino na maglakbay sa buong mundo in more affordable way. At ito ay ino-operate naman ng kanilang Boeing 757 aircrafts. Sa mga unang taon, gumagamit ang Cebu Pacific Air ng DC-9 aircrafts at Boeing 757 habang lumalawak ang kanilang network. Ang transition ng mga fleet na ito ay nagbigay daan para sa mas magandang serbisyo at mas mataas na reliability na tumutulong sa pag-establish ng kanilang reputasyon bilang low-cost carrier na may mataas na quality. Noong taong 2004, nagdesisyon ng airline na ilipat ang kanilang buong fleet sa Airbus aircraft. Isang strategic ito na desisyon na naglalayong bawasan ang maintenance cost at pataasin ang operational efficiency. Nagsimula ang transition na ito noong taong 2005 na pag-lease ng 2 Airbus A320 aircraft at bumili ng 10 Airbus A319 aircraft upang palitan na ang luma nilang Boeing 757 at McDonnell Douglas DC-9 aircraft. Ang move na ito ay isang game changer na nagbigay daan para sa Cebu Pacific Air na mag-standardize ng kanilang fleet at mag-offer ng mas maraming flight sa lumalaking bilang ng destination. Simula pa lang, malinaw na ang mission ng Cebu Pacific Air na gawing accessible at affordable ang paglipad para sa bawat Pilipino. Mabilis na sumikat ang airline dahil sa kanilang mababang pamasahe at innovative marketing strategies tulad ng Go First promo noong taong 2005 na nagbawas ng ticket prices ng 50%. Dahil dito, dumami ang mga pasahero at nagpabago sa air travel dito sa Pilipinas. Noong taong 2007, umorder naman ang Cebu Pacific Air ng 6 Airbus A330-300 aircraft which is a wide-body passenger aircraft
upang mas ma-expand pa nila ang kanilang operations na aabot na sa Middle East at East Asia. At noong taong 2008, na-achieve nila ang title ng World's Fastest Growing Airline dahil nakapag-transport sila ng almost 5.5 million passengers noong taong 2007. Na-secure nila yung 5th place budget airline passenger transported in Asia at 23rd place naman sa buong mundo. Isa din sa malaking milestone ng airline ay noong taong 2011 nang pumirma sila ng kontrata sa Airbus para bumili ng 30 Airbus A321neo aircraft. Isang strategic move ito para i-modernize ang kanilang fleet at palakasin ang kapasidad para sa domestic at international flights. Ngunit sa kasamaang palad, nagkaroon ng issues ang Pratt & Whitney engines, which is ang engine na ginagamit sa mga neo aircraft ng Airbus, na nag-cause ng delay sa initial delivery nito na dapat ay noong taong 2017. Kaya nag-adapt ang Cebu Pacific Air sa pamamagitan ng pag-lease ng Airbus A321ceo aircraft upang matugunan ang lumalaking demand. Noong taong 2013, na-receive naman ng Cebu Pacific Air yung kanilang first Airbus A330-300 aircraft na in-order nila noong taong 2007. Kaya mas nag-expand pa ang kanilang mga ruta patungo sa Middle East, specifically ang Dubai. At sinundan nito ng Manila to Sydney route noong taong 2014. Noong taong 2016, nag-acquire pa sila ng additional A330 aircraft para ma-reinforce ang kanilang long-haul routes. Noong January 2015, pinagdiwang ng Cebu Pacific Air ang kanilang 100 million passenger. Isa itong patunay ng kanilang mabilis na paglago. Patuloy silang nag-expand, nagbukas ng mga bagong hubs, at nag-introduce ng mga bagong ruta. At ni-reveal nila ang kanilang bagong logo na sinisimbolohan ng Colors of the Philippines and evolution ng low-cost pioneer. Pagsapit ng 2018, nagdagdag pa sila ng whole flights patungong Melbourne, Australia, na lalo pang nagpatatag ng kanilang posisyon bilang major player sa rehiyon. Taong 2018 naman na-receive ng Cebu Pacific Air ang first Airbus A321ceo nila na may 230 seating capacity. At noong January 2019 naman na-receive ng Cebu Pacific Air ang first Airbus A321neo aircraft nila na equipped with Pratt & Whitney engines. At di pa dyan nagtatapos ang pag-expand nila. Then nag-place order pa sila ng 31 Airbus aircraft including 16 Airbus A330neo aircrafts upang palitan yung older A330ceo nila. At na-receive nila ito noong taong 2021 na may 459 seating capacity. It offers more fuel efficiency and more passengers comfort than their older A330-300. Ngunit sa kasamaang palad, noong taong 2020, ang COVID-19 pandemic ay nagdala ng malaking hamon na nagresulta sa pagtigil ng operasyon ng airline at pag-layoff ng mga empleyado. Ngunit ipinakita ng Cebu Pacific Air ang kanilang resilience sa pamamagitan ng pag-raise ng 40.5 billion pesos para matulungan silang makabangon at patuloy na maglingkod sa kanilang mga pasahero. At noong taong 2022 naman ginanap ang delivery flight ng kanilang third Airbus A330neo powered by the combination of Sustainable Aviation Fuel or SAF and conventional fuel mixture that makes first ever Southeast Asian low-cost carrier to incorporate the use of SAF into its operations. Isa itong eco-friendly dahil kaya niyang i-achieve ang 25% less fuel burn kaysa sa mga nauna na itong aircraft. Sa ngayon ay mayroon na ring SAF ang iba pang mga bagong release na Airbus A320neo aircraft ng Cebu Pacific Air. Ang goal ng Cebu Pacific Air is by year 2028, lahat ng fleets nila is operated na ng Airbus Neo aircraft at in year 2030, equipped na rin lahat ito ng SAF or Sustainable Aviation Fuel. At recently lang ay naganap ang isa sa pinakamalaking milestone sa kasaysayan ng Cebu Pacific Air at sa kasaysayan ng Philippine aviation industry. Sa kadahilanan
Sa gitna ng global supply chain challenges, pumasok ang airline sa laman ng balita para sa isang historic na 1.4 trillion pesos Airbus aircraft purchase na naglalayong umorder ng mahigit 150 Airbus aircraft. Ang malaking investment na ito ay nagpakita ng commitment ng Cebu Pacific Air sa growth at kumpiyansa nila sa hinaharap ng aviation industry. Sa buong kasaysayan nito, kilala ang Cebu Pacific Air sa kanilang innovative at customer-centric approach. Isa sila sa mga nauna sa Asia na nag-introduce ng online booking na nagpadali para sa mga pasahero na bumili ng tickets at mag-manage ng kanilang bookings. Pioneers din sila sa Go Light fares na naghikayat sa mga pasahero na mag-travel light at mag-enjoy ng mas mababang fares, which is isang konsepto ito na tumama sa gusto ng budget-conscious travelers o sa mga nagtitipid. Ang kwento ng Cebu Pacific Air ay hindi lang tungkol sa business success. Ito rin ay tungkol sa resilience. Hinarap ng airline ang maraming challenges, kabilang ang economic downturns, natural disasters, at kamailan lang ang COVID-19 pandemic. Sa kabila ng mga setbacks na ito, patuloy na nag-i-innovate at nag-adapt ang Cebu Pacific. Halimbawa, sa panahon ng pandemic, nag-launch ang airline ng cargo flights para masiguro ang delivery ng essential goods sa buong Pilipinas. Ang commitment ng airline sa sustainability at pagiging eco-friendly ay kapansin-pansin din. Nag-implement ang Cebu Pacific Air ng ilang initiatives para mabawasan ang kanilang environmental impact, tulad ng pag-invest sa fuel-efficient aircraft at pag-explore ng paggamit ng Sustainable Aviation Fuel o SAF. Ang mga efforts na ito ay nagpapakita ng pagkakilala ng airline sa kanilang papel sa pag-promote ng sustainable air travel. Habang tumitingin tayo sa hinaharap, patuloy na umuusbong ang legacy ng Cebu Pacific Air. Sa isang bago at efficient aircraft, malakas na focus sa customer experience at commitment sa sustainability, ang airline ay well-positioned para i-navigate ang mga challenges at opportunities sa aviation industry. Sa kanilang paglalakbay, hindi lang binago ng Cebu Pacific Air ang paglalakbay sa himpapawid sa Pilipinas, kundi malaki rin ang naiambag nila sa ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagtaas ng turismo at paglikha ng mga trabaho. Ang kanilang kwento ay isang perpektong halimbawa kung paano ang visionary leadership at walang sawang innovation ay pwedeng magdala ng tagumpay laban sa lahat ng pagsubok. At dito na nagtatapos ang ating kwento tungkol sa Cebu Pacific Air. Tunay ngang kahanga-hanga ang kanilang kwento mula sa pagsimula hanggang sa kasalukuyang tagumpay. If na-inspire kayo sa kwento natin, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga susunod pa nating pag-uusapan. Thanks for watching. Paalam!